Mga proyektong tututok sa food security, kalusugan ng mga Pilipino at pagpapasiglaan ng turismo, ilan lamang yan sa pangunahang buksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang linggo. Balikan natin yan sa report ni Clazel Pardilla. Mataas sa produksyon ng pagkain at abot kayang presyo ng bilihin, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yan ang layunin. Nitong Biyernes, pinangunahan ng Presidente ang pagtatayo ng Paitan Dam Irrigation Project sa Pangasinan. Magsisilbi itong patubig sa mga palayan sa ilang bahagi ng Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. 12,000 ektaryang sakahan ang mapatutubigan. Mahigit 12,000 magsasaka naman ang makikinabang. Hindi na pangarap ang pagkakaroon ng tubig, tag-araw man o tag-ulan. Ang masaganang ani, abot kaya na. Mas malakas na turismo at mas masiglang ekonomiya naman ang target ng itatayong Sky Garden sa Alaminos City sa Pangasinan na pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang groundbreaking. Bida rito ang mga elevated garden na may iba't ibang uri ng halaman, commercial center at multi-purpose hall. Hindi lamang itong Sky Garden, kung hindi, marami pa tayong idadagdag na ng mga proyekto para yung bumisita sa Alaminos na 500,000, paabuti na natin ng 1 milyon yan bago tayo matapos para naman gumanda ang ekonomiya, hindi lamang Alaminos, hindi lamang sa distrito, kundi sa buong probinsya. Malaking tulong po ito, sir, sa amin, sa mga boatman, dahil kami rin po ang magdadala ng mga turista papuntang 100 Islands. Kasi pag napatayo po ito, lalong dadami po yung turista po. Ay, maganda rin po, maganda para mayroon kaming pasyalan din dito po. Maganda rin po para mayroon kaming hanap buhay. Binuksan rin sa pangunguna ni Pangulong Marcos ang Region 1 Medical Center Cancer Institute sa Dagupan City. Tampok ang pinakamodernong teknolohiya na makatutulong sa pagpapagamot ng mga pasyenteng may cancer. Kailangan natin ilapit ang serbisyo na ito. Alam naman natin kung gaano kahirap ang bumiyahe, lalo na kapag may karamdaman. Kaya malaking bagay ang pagkakaroon ng kumpletong serbisyo dito sa lalawigan. Malaking tulong po sa amin, ma'am, kasi ang dami na pong nagbibigay sponsors po dito nung mula po may cancer center. Maari na ring tumanggap ng pasyente ang 50 bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers. Ayon sa Malacanang, sa kabuuan, may 26 na bukas centers sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao. Nakasalukuyang nagseserbisyo sa higit 500 pasyente kada araw. Maghahatid ito ng libreng serbisyong medikal, gaya ng laboratorio at operasyon sa mga Pilipino na kailangan ng medical na atensyon sa pinakamalalayong lugar. Target ng Department of Health na makapagpatayo pa ng hindi bababa sa 28 na bukas centers sa buong bansa para mapagsilbihan ang nasa 28 milyong Pilipino na nangangailangan ng accessible at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos na pagbutihin ang karanasan sa pagbiyahe ng mga commuter, lalagyan na ng Transportation Department ng wheelchair lift lahat ng EDSA bus station. Target itong tulungan ang mga pasaherong may kapansanan o PWD. Tumanggap na ng aplikasyon ang Department of Social Welfare and Development para sa nationwide government internship program. Bibigyan ito ng pagkakataon ang mga estudyante na matutunan ang mga kasanayan sa pagtatrabaho, lalo na sa mga tanggapan ng gobyerno, habang tinutulungan na matustusan ang kanilang pag-aaral. May kalakip kasi itong sahod na katumbas ng 70% ng regional minimum wage. Pasok sa GIP ang mga nasa kolehiyo na may edad 18 hanggang 25 taong gulang. 75 ang available internship slots sa bawat DSWD field office, habang 35 intern naman ang tatanggapin sa central office sa Quezon City. Tatanggap ng katumbas na 75% ng regional minimum wage as of November 2022 ang mga intern na kailangang makapagsilbi ng 30 working days. Sa mga interesado, ano pang hinihintay nyo? Apply na. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.